Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig ng daigdig. Naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, itong pagkapahiya nitong isang dilawang vlogger nang binanatan niya sa kanyang tweet itong si Pangulong Duterte. At ito pong anti-rally na module na pinagtatakhan po natin kung bakit ayaw ipagtanggol ng DepEd mismo. Yan ang paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, nakakaawa na nakakatawa. Ito pong Pinoy vlogger na si dalawang vlogger pala na ang pangalan niya ay Pinoy Ako Vlog, no, dito sa Twitter. Alam po ninyo, sa totoo lang, no, ito po yata ang pinakamaraming mag-tweet sa loob ng isang araw. Hindi po kada oras eh. Kada minuto yata nagtutweet tong si Pinoy Ako Vlog. Nagtataka ko kung kinakaya niya to. Kasi ako po parang swerte ng makadalawang vlog ako sa loob ng isang araw eh. Inaabot pa na magdamag yun. Ito pong tao na to, mayat-maya na nasa Twitter. Mayat-maya nakabalandra na meron siyang panibagong tweet, no? Kaya nga po ngayon ko na natuklasan kung paano ko po. Kasi nung madalas pong ginagawa ko sa Twitter, iniisa-isa ko pa eh. Yung mga lumalaban kay Duterte. Ngayon po ang tip ko, para malaman nyo lahat kung ano yung mga sinabi ng lahat ng personalidad na anti-Duterte. Buksan nyo lang to si Pinoy Ako Vlog. Kasi ang ginagawa niya, is either nire-retweet niya o nagtutweet siya ng laban kay Pangulong Duterte. Kada minuto yata, hindi yata kada oras. No? Napakarami po talaga. Hindi natin alam, may trabaho pa kaya to? O full-time siya, no? Kung full-time siya, bakit sa Twitter? Kumikita ba siya sa Twitter? Wala akong nabalitaan na vlogger na kumikita sa Twitter. Kung nagpo-full-time ka sa Twitter, may nagbabayad malamang sa'yo dito kay Pinoy Vlog. Ito yata yung Pinoy Vlog na to. Ito yata yung kung hindi ako nagkakamali ito yung in-expose ni Madam Claudia ba noong nakaraan. Anyway, kung siya man yan o hindi, binabanatan niya po yung sinabi ni Pangulong Duterte sa kagabi, no, sa kanyang latest na mensahe sa tao. Ito yung sabi kasi ni Pangulong Duterte, walang patawad. I do not forgive cases ng corruption. Walang areglo, wala lahat. No quarters given, no quarters asked. Kagaya din sa droga, walang pabor dito. No? Ang linaw na sinabi ni Pangulong Duterte, wala siyang patatawarin pagdating sa corruption at pagdating sa droga. Ito ang sinagot ni Pinoy Ako Vlog. Jober ba to? Jober? Hindi ko na matanda ng pangalan niya. Pinoy Ako Vlog, 4 hours ago. Nung nire-record ko to 4 hours ago. Talaga ba? Sabi niya. May amnesia ka, girl? Talagang binababo yung Pangulo, no? Tinawag na girl. Di ba, mga usaping to? Hindi ko alam kung pambaklang usapan lang to, no? Pero parang binabakla mo ba ang ating Pangulo? Ulitin natin sinabi niya, talaga ba? May amnesia ka ba, girl? Guys, help me. Remind natin sa kanya ang mga alleged corruption under his watch. I'll start. Tandaan nyo ang sinabi niya, alleged corruption under his watch. So, ibig sabihin, marami, no? Kasi nagpapatulong siya sisimulan niya raw yung mga alleged corruption sa panahon ni Pangulong Duterte. Ang inaakusan niya kay Pangulong Duterte, may amnesia ka ba? Nakalimutan mo ba na maraming corruption sa panahon mo under your watch? Isa-isahin natin, guys, sabi niya. Ako na magpapasimuno. Number 1, Tulfo.
Okay, 'di ba siyempre ang ine-expect natin diyan, maglalabasan na yung mga kasi maraming follower 'to, eh. Ilan ba mahigit 63,000 yung follower nito at mga avid na dilawan 'to 'no, yung mga follower niya 'no. So ang ine-expect natin dito, kung 4 hours ago 'yan, ang dami na nag-tweet 'no, ng mga korapsyon under President Duterte's watch 'no. Sabi niya, "Ako na magpapasimuno, tulpo." Ano ba yung korapsyon tungkol sa tulpo? At bakit niya yun pala pinaka, ha? Kasi kung number one mo yun, yun ang pinakamatinding korupsyon na naisip mo sa panahon ni Pangulong Duterte. Ano ba itong pinagsabi ni Tulfo? Nahirapan po talaga ako no isipin ano ba yung Tulfo kasi Rapi Tulfo pinakasikat eh. Hindi si Rapi Tulfo, Simon Tulfo wala rin naman involvement. Bigla ko naalala yung dating tourism secretary na kapatid ng mga Tulfo, si Tulfo, yun si Teo, no? So ano yung problema ron? Ano yung corruption charge doon? 'Di ba? Na-charge siya na yung pera ng para ma-refresh kayo. Na-charge po siya na yung pera ng DOT, yung commercial, ay nagbayad siya ng commercial sa kanyang kapatid na si Ben Tulfo, no? So ang corruption na tinutukoy, number one corruption under Duterte's watch. Ito kasi yung sinasabi ko noon pa no? Na talagang marami ka masasabi kay Pangulong Duterte pero siya lang ang tanging Pangulo na hindi mo direkta maakusahan na siya ay corrupt at saka yung kanyang pamilya. Wala eh. Walang issue. Ito pala issue nito ni Jober ba to? Nasaan na ba ngayon yung tinutukoy niyang Teo Tulfo? Hindi ba buhat nung na-issue yan na nagbayad sa kapatid? Tinolerate po ba ng Pangulong Duterte? Tanggal agad kahit malapit po siya sa mga tulpo. Ganon po ka-decide. Sabi nga ni Pangulo, ulitin ko lang, walang patawad, I do not forgive cases ng corruption, walang areglo. Wala lahat. No quarters given, no quarters asked. Ano yung sinasabi nila ngayon? Ang problema nila, nung natanggal na yung kapatid ng mga tulpo sa Department of Tourism, pwede naman nilang i-demanda eh. Di ba? Kung talagang corrupt yung wala naman demanda. So lahat ng akusasyon nila pala, pwede tama yun, no? For political purpose lang, para siraan lang yung Pangulo. Nung tinanggal na ng Pangulo, tigil na rin sila sa kakaukusa. Ibig sabihin, hindi nila kayang patunayan na corrupt nga yung ginawa ni Tulfo. Kaya nga sabi ni Pangulo, meron pa lang, no? Yung na-involve ka pa lang, tanggal ka na, sibak ka na sa pwesto. Okay. Sino po yung mga kasunod? Number one, Tulfo eh. So, susundan daw ng mga dilawan, no? Sino pa kaya yung mga isinunod nila? Okay. After 1 hour, 4 hours ago naman to, isang Eman, nagngangalang Eman, malamang dilawan din to. Pinangalawahan, number 2, Ricardo Morales. Sino na nga yung Ricardo Morales? Sabi ko na naman. Ito yung sa PhilHealth. Di ba ang laking issue niyan? Nasaan ba si Ricardo Morales ngayon? Sibak na po. Ang ibig ko sabihin, tapos, sa kasawiang palad, wala na po silang maisip tong mga dilawan na involved o may kaugnayan kay Pangulong Duterte na corrupt official. Dadalaway na tukoy nila si Tulfo at saka tong si Morales na PhilHealth. Na alam naman natin yung PhilHealth, hindi lang panahon ni Pangulong Duterte, merong problema dyan. Maski nung nagdaang mga panahon pa, yung PhilHealth. Wala naman nagsasabing panahon lang ni Pangulong Duterte nagka-problema sa PhilHealth. At yan po ay facts, no? Dati nang kaya nga sindikato yan. Pero kinalinga po ba ni Pangulong Duterte si Morales? Presidente pa rin ba siya ng PhilHealth ngayon? So sinibak na rin po sa pwesto. Yun, at wala na po silang maibato na nag-corrupt sa panahon ni Pangulong Duterte. Yan po, ganyan po kalinaw kung paano po itong mga to ay napahiya sa kanilang mga akusasyon. Aakusahan nila. Antindi, wala na paggalang sa Pangulo. Talaga ba, girl?
Talaga ba may amnesia ka, girl? Guys, help me remind natin sa kanyang alleged corruption under his watch. Hindi nga masabi na corruption eh. Alleged corruption pa eh. Playing safe din to si Pinoy Ako Vlog eh. Dahil sa totoo lang, wala pong corruption involved ang pamilya ni Pangulong Duterte. Wala akong nababalitaan. Araw-araw ako nagbabasa ng news. Ganyan po napahiya itong Pinoy Ako Vlog na to. Wala pong kasunod. Pagkatapos po ni Tulpo, si Ricardo Morales, sino pa po? Ang mga malalapit kay Pangulong Duterte na na-involve at nariyan pa rin. Diba? Na nananatili pa rin nasa pwesto. Wag niyo sabihin na si Duque nanatili pa rin sa pwesto. Ang tagal na ako personally, ang tagal-tagal ko na sinasabi na magbigay kayo ng pruweba, no? Na nagnakaw si Duque o may corruption, ebidensya, asan yung ebidensya? Tapos kinalinga siya ni Pangulong Duterte despite sa mga ebidensyang binigay niyo. Yun yung pagkalinga sa mga corrupt official. Pero kung sasabihin nyo si Tulfo at saka si Morales, ay yun ang pangunahin. Pang-una at pangalawang corruption cases sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi niya naman kinalinga. Ano po ibig sabihin yun? Di tama yung sinabi ni Pangulong Duterte na wala po siyang kinikilingan pagdating sa korupsyon at droga. Napahiya po itong Pinoy Ako Vlog. Sa katutweet niya, wala pong sumunod. Mismong yung mga diehard dilawan na, wala pa rin pong maisip na mga malalapit kay Pangulong Duterte na involved sa corruption at kinalinga niya. Yun lang po yun. Ganun po kasimple, kalinis, no? Kumpara sa ibang mga pangulo. Yung ibang mga pangulo, direkta pa eh. Direktang pamilya eh. Gloria Macapagal, si T.E. di ba? Si Erap, siya pa yung nakapirma. Ano ba pinirma? Ano ba si Erap? Jose Velarde. Yun yung mga lumabas sa mga korte. Si Pinoy, Pidap. Ano pang, eto, may issue ba? Ginagawan nyo ng issue. Pero kahit anong hukay ninyo, si Morales at saka si Tulfo lang ang nakita nyo. Pareho pansibak sa tungkulin. Okay, punta na po tayo rito sa DepEd, no? Alam po ninyo, hindi po yun ang inaasahan ko. Ang pag wala pa kasi yung mga ganito po yan, no? Tinanong ko yan eh. Bakit ba nagkaroon ng DepEd sarili yung region na yun, no? Kung ano man region yun. Kasi wala pa yung sa national. Alam nga naman hindi sila gumawa. So, initiative yan ng DepEd, region na yun. Hindi ko alam kung anong region yun. Yung naglabas na anti-rally. Initiative nila yan. Okay. Tapos, nakita ng CHR, bakit anti-rally tong iminumulat ninyo sa kabataan? Bakit pinagbabawal nyo sa high school at elementary yung mag-rally? Tingnan nyo yung kaisipan ng CHR. Ang tanong ko, bakit mo tuturuan yung high school at elementary na mag-rally? Frat nga, bawal sa high school eh. Elementary. Marami pong pinagbabawal. Bawal nga pong bumoto pa yan eh. Hindi pa po sila bumoboto ng presidente. Dahil nga, hindi pa sapat yung kanilang kaalaman para magpasya. Hindi pa sila matured enough, no? Tapos tuturo mo sa eskwelahan ng pagrarally. Alam niyo po ba kung anong unang gagawin ng mga bata pag tinuruan niyo sila magrally? Magrarally po sila. Ano po una nilang susunugin? Hindi pa nga tinuturo ng DepEd na magrally sila. Sinusunog na, may nanununog na ng modules. Ano po ba ang ginagawa sa rally? Pwede nyo kasing katwiranan si HR na karapatan ng bata, karapatan ng tao, karapatan pantao, yung pagrarally. Karapatan pantao, tama. Pero hindi yan pambata. Hindi tinuturo sa bata yan. Lalo na yung nakikita ng bata na paraan ng pagrarally, panay anti-gobyerno.
Mag-cite nga po kayo ng rally na pumabor sa gobyerno. 90% ng rallying nakikita ng bata sa media ay anti-government. Tapos, sasabihin nyo ituro ng DepEd na mabuti sa bata yung pagrarally. Kalokohan yan. Pero ang malupit dito, yung sagot ng DepEd. Ha? Naghugas kamay agad yung DepEd Central. Ang sinasabi nila, eto po yung sinabi ng DepEd, no? In this, the Department of Education as institution upholds our Constitution and believes in the principle of freedom of speech and expression. In this connection, we would like to clarify that a certain learning module that has gone viral on social media, ito po yung ayaw magpagralihin ng module yung mga bata, creating an impression that Department discourages students from joining peaceful assemblies is not part of DepEd's curriculum resources. So, idinideny nila, no? Kahit yun ay galing sa kanilang region. Bakit kayo nagugas kamay? Di parang pinalalabas ninyo na tama yung CHR na dapat ituro sa mga estudyante yung pagrarally. Ano ba naman DepEd? Dapat, sinagot niyo yung CHR, ano bang masama kung ayaw naming mag-rally yung mga high school at elementary? Tuturuan ba naming mag-rally yung high school at elementary? Ang tanong kayo mga magulang, mga viewers, dapat bang turuan yung high school at elementary? Dapat nga, imbis na parang ang dating, kung ako ang regional director nitong DepEd module na yun, na gumawa nun, aba, minasama pa. Ang ganda na ng valuing nung tinuturo ko na wag silang mag-rally kasi ginagawa naman ng gobyerno ang lahat. Yun yung tamang sagot eh. Hindi dapat mag-rally yung mga bata dahil ginagawa ng gobyerno ang lahat para matugunan ang mga problema. Ano ba masama ron? Bakit nyo i-deny na hindi sa inyo galing yun? Samantalang yun ay galing sa DepEd ng isang particular na region. Kung ako ang regional director nun, magwawala ako. Bakit sa dyaryo, dinideny nyo kami? DepEd din kami. Di ba? Parang sila pa may kasalanan. Porket umangal yung CHR. Ang inaangal ng CHR, ang sinasabi ng CHR, dapat turuan natin ng mga estudyante na mag-rally. Hindi mo pa nga tinuturuan ng yung mga estudyante mag-rally. Nanununog na ng module. Meron na ang dami na po sa Facebook, sa social media, mga estudyante na nanununog ng module. Ano ba? Tapos tuturuan mo. Ano ba nakikita nila sa rally? Sinusunog yung mukha ni Pangulong Duterte. Sinusunog yung mga effigy ng mga pinuno ng pamahalaan. Kung ikaw matanda ka na, pwede ka nang bumoto ng Pangulo, yan. Mag-rally ka araw-araw, walang pipigil sa'yo. Pero yung mga minor de edad na bata, elementary at high school, hindi dapat tinuturuan mag-rally yan. Ganun lang po yung kasimple yun. Yung CHR, kung gusto nilang turuan mag-rally yung mga bata, CHR yung batikusin ng DepEd. Bakit kayo nakikialam sa aming mga module? Gumawa kayo ng module na sarili nyo. Hindi po yung kakampihan nyo yung CHR, ang babanatan nyo yung region na naglabas ng anti-rally na module. Abang mali po yun. Ako may mga anak ako. Pag yung teacher ng anak ko, tinuruan yung anak ko. Meron akong grade 12 ngayon eh. Pag tinuruan ng teacher niya yung anak ko na mag-rally, rereklamo ko, bakit mo tuturuan mag-rally yan? Baliktad eh. Yung DepEd official, naduro ng CHR eh. Dapat kinakampihan nyo yung mga DepEd regional director nyo na naglabas nung module na wag mag-rally yung mga estudyante. Hindi ba magandang values yun?
na habang minor de edad ka, hindi ka pa magrarally. Katulad lang din yan nung fraternity. Ang linaw sa DepEd na wala pang fraternity pag high school. Sa college, pwede ka na mag-fraternity. Bakit? Hindi ka na minor eh. May utak ka na eh. Kaya mo nang sumali sa mga kung anong gusto mong salihan. Pero pag ikaw ay minor de edad, sige nga, DepEd, ang susunod niyan pag kayo ay hindi nyo, pag sinunod nyo yan si HR, na pinatanggal nyo yung module na nagdi-discuss na anti-rally, ang sasabihin na si HR, sa susunod, papasukin nyo yung kabataan party list dyan sa mga eskwela ng DepEd. Papasukin nyo yung LFS dyan sa elementary at high school. Dahil yan ay karapatan ng taong mag-organisa. Mag-organisa ka ng LFS tsaka anak bayan, kabataan party list sa high school at elementary. Dahil may karapatan ng tao ng organisasyon. Aba, hindi ba malaking kalokohan yan, mga kapatid? Yan ang isusunod. Pag ang DepEd ay nagpauturi ito sa CHR na to. Yan ang gusto na nilang isunod. Puti yung pagrarally nga, gustong ituro sa bata eh. Paano pa yung pag-organize ng mga LFS, kabataan? Ano na mangyayari sa mga estudyante natin? Hanggang dito na lang po, hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyong Panlipunan, Badong Aratilis po.